Magandang umaga po. Ito po ang News TV Live. Kapapasok lamang na balita, binigyan ng Sandigan Bayan si Senador Bong Revilla Jr. ng 10 araw para sumagot sa inihaing mosyon ng Ombudsman na suspendihin siya. May report si Maki Pulido. Maki? 10 araw nga yung binigay Marisa ng First Division kay Senador Bong Revilla para sagutin yung hiningi nga ng prosecution na suspindihin muna itong si Revilla mula sa kanyang katungkulan bilang senador. Ang sinasabi lang naman kasi ng prosecution, kailangan suspindihin muna si Revilla ng 90 days dahil nga raw ay siya ay humaharap sa kasong plunder at graft at kasabay nito isa siyang public official. Pero ito, bago ito magkaroon ng desisyon ng First Division, ay binigyan muna si Revilla ng 10 araw na sagutin ang hinihingi ng prosecution na isuspindi siya bilang mula sa kanyang katungkulan bilang senador. Kaninang umaga, Maris, ay sa pagdinig ng First Division, maraming mga motions na kanilang inasikaso at isa na nga rito yung isa sa mga kapwa-akusado ni Revilla sa kasong graft na kay USEC Budget Undersecretary Mario Relampagos. At nung dinidinig yung motion nila, ay ginisa nga ni Associate Justice Rafael Lagos. Isa siya dun sa mga magistrado ng First Division. Ginisa niya yung prosecutor dahil nga raw hindi makasagot yung prosecutor sa mga tanong ng magistrado kaugnay sa mga issue na inihain or ni-raise ng abogado ni Relampagos dun sa motion for reconsideration on judicial determination on probable cause. Sinabi kasi ng abogado ni Relampagos si Attorney Arnold Caga na mali yung criminal information laban kay Relampagos. Ang criminal information lang naman, Marisa, ibig sabihin nito, ito yung habla na isinampa laban sa kay Relampagos. Dun kasi sa habla o sa criminal information, si Relampagos daw ang pumirma sa tinatawag na sub-aro. Ang sub-aro raw ay hindi saklaw ng opisina ni Relampagos. Ang sub-aro kasi, ang naghahanda nito ay yung mga line agencies, katulad halimbawa ng NABCOR. At ito ay hinahanda bago i-release yung pera sa mga NGO o kung sino man yung makakagamit ng pondo ng ahensya. Binanggit din dun sa habla or dun sa information laban kanila Relampagos na si Relampagos daw yung pumirma sa lahat ng mga SARO. Ito naman yung hinahanda, yung SARO, DBM ang naghahanda nito, hindi mga line agencies. Pero sabi nga nila, 5 lang out of 16 na SARO ang pinirmahan ni Relampagos dahil wala yung dating budget secretary na si Andaya. Ang pumuna na si Andaya ang pumirma sa mga SARO ay si Associate Justice Lagos. At nung pinapahanap na niya itong mga SARO na tanging si Relampagos lamang ang pumirma ay hindi ito mahanap ng prosecution. At hindi rin daw alam kasi ng prosecution ang diferensya ng SARO at sub-aro. Kaya maging ito ay pinuna ni Associate Justice Lagos. Sabi pa ng abogado ni Relampagos, hindi naman sinabi ni Ben Hurluy sa kanyang testimonya na tumanggap ng kickback si Relampagos. Pero sa criminal information, tumanggap daw si Relampagos ng kickback. So, lahat ng mga argumentong ito ay inihain na kanina pero re-resolvahin pa lamang ito ng First Division kapag ka nakapagsumite na ng kanilang tugon ang prosecution pati na ang depensa. Maris? Alright, makibalikan natin yung issue kay Senador Bong Revilla, no? Hindi ba mandatory itong preventive suspension na ito kaya sinasabi ng Ombudsman hindi pwedeng tanggihan ng korte, in this case, the Sandigan Bayan? Apparently not, at gusto naman kasi nila siyempre dumaan muna ito sa tamang proseso. So ito ay dininig muna at bibigyan ng pagkakataon itong akusado, in this instance, si Senador Revilla, na tumugon or sumagot sa hinihinging suspension ng prosecution bago naman ito bibigyan ng desisyon ng First Division. Alright, Maki, ang isinasangkala ng Ombudsman yung Republic Act 7080. Dito sinasabi na dapat suspendihin ng mga opisyal ng gobyerno na nakasuhan. Bahagi rin ba ng RA 7080 na ito na suspendihin, halimbawa, si Senador Bong Revilla sa mga pwestong pwede niyang hawakan sa hinaharap? Talagang bahagi ito? Hindi. Sa pagkakaintindi natin, this is, kaya nila to binabanggit, even sa kanilang motion, ay dahil nakasaad naman talaga na kapag ikaw ay public official at ikaw ay nakasuhan ng graft, ay kailangan masuspindi ka ng 90 days. So, hindi naman yan yung para na sa iba pang mga in the future. This is yung kinakaharap mo sa ngayon at kung anong pwesto yung hawak mo sa ngayon. So, kumbaga, dinagdag lang yan ng Ombudsman. Alright, maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. At yan po may init na balita sa oras na ito. Tutok lang po dito sa GMA News TV para oras-oras. Alam mo, ako po si Mariz Umali. Magandang umaga po.